Iipitin po natin to mga kamag. Ayan o. What's up mga kamag? Welcome to YouTube channel. Dito sa aking Means Masroman. Panibagong vlog, panibagong kaalaman na naman yung ihahatid ko sa inyo. Ang i-demo natin ngayon mga kamag ay kung paano gumawa ng binhi ng kabute. I-share ko sa inyo actual demo kung paano tayo mag-direct tissue. Ready ka na ba mga kamag? Kung ready ka na, kuha ka na ng ballpen, papel, at baka meron kang makaligtaan. O di kaya, pwede mong balikan yung ating mushroom video tutorial para na sa ganon ay ma-review mo lahat ng ating mga napag-usapan dito sa ating demo ng kung paano ang mag-direct tissue. Alright? Ang una nating ipapaliwanag sa inyo mga kamag, kinakailangan familiarize kayo sa ating mga gagamitan. Meron tayong lamp. May lamp tayo. Ang lamp na to ay nabibili sa National Bookstore. Marami yan. Ayan. Napapasin nyo, meron siyang laman. Ang laman nito mga kamag ay hindi gas. Ang gagamitin nyo dito ay yung pong denatured alcohol. Marami po niya nabibili sa mga agricultural supply. Mabibili niyo po yung ating denatured alcohol. Pangalawa, meron tayo dapat na stainless na cutter. Ayan. At meron tayong gunting. Then, meron tayong pentel pen. Okay. Ayan, meron tayong pentel pen. At meron tayong alcohol. 70% alcohol ang gagamitin natin para pang sterilize natin. At ngayon mga kamag, kung meron kang suot na relo, tinanggal na natin. Kung meron kang suot na relo, kailangan tanggalin yan bago tayo mag-culture ng ating binhi ng kabute ha. At kung meron tayong mga bracelet, ayan, tinanggal ko na to, in-advance ko na, tatanggalin natin yan pagka tayo ay nag-culture. Ito mga kamag ay i-demo ko sa inyo para mas malinaw. Ito ay ginagawa po sa loob ng laboratory. Ngayon, nandito tayo sa ating opisina para lamang po ma-demo ko sa inyo na kung paano po talaga ang mag-direct tissue. Pero sa procedure na to mga kamag, kailangan po meron kayong inoculation chamber. Ayan. O di kaya, kung wala naman po kayong inoculation chamber, meron kayong isang maliit na kwarto na kakisame, pwede naman. Basta wala po tayong mapapasukan na hangin. Basta wala po tayong hangin na papasok kasi po ang bakterya ay sumasama po sa hangin. Okay? First step natin ay mag-sterilize tayo ng ating kamay. Hanggang braso po yan. Mahaba na po yung manggas ko, pero kung kayo naka-t-shirt lang, kailangan po ang pag-sterilize ay hanggang braso. Okay. Ayan. Ito po ay red sorghum. Last video ko po ay dinemo ko kung paano ang pag-steam ng red sorghum. At ngayon naman po, ang i-demo natin ay kung paano siya lagyan ng similya ng kabute, yung tissue culture. Alright? Kakalugin po muna natin yan bago natin yan lagyan. Ayan.
silyado po, may rubber band. Okay? Ganyan lang po pagkalog niyan. Kaya naman po ng ating kamay. Alright? Ngayon mga kahamag, at kung bago ka lang sa aking YouTube channel at napadaan ka lang, huwag mo kalimutan i-subscribe, then like and share ang aking video para sa ganon, lagi kang updated sa mga mushroom video tutorial. Meron po tayo dito na white oyster mushroom. Ito po yung ating eco-culture. At meron naman po tayong variant na gray mushroom. Ayan. Umpisa na natin mga kamag kung paano tayo gumawa ng binhi ng kabute. Alright, sindihan na natin yung ating lamp. Yun o. Ayan. Okay. Ayan. Yung ating baso ay lalagyan natin ng alcohol. Para dyan natin lulublob yung ating cutter. Ayan. Sterilize ang kailangan mabuti. Okay. Yung ating gunting. Yun no. Ganun lang kasimple mga kamag. Alright. Umpisaan na natin mga kamag. Kukuha tayo ngayon ng mushroom. Yun no. Okay. Yan natin dyan. Pili tayo ng mas maganda. Yan. At ngayon ay buksan natin tong ating lalagyan ng tissue. Hop, yun lang muna ang papel at goma. Pero yung bulak, wag muna. Mamaya natin, ano yan. Kinakailangan, pag gumawa tayo ng binhi ng kabute, pipili tayo ng white oyster na good. Kagaya nito. Kumbaga, talagang quality. Quality yung kanyang itsura, hindi siya matured, at hindi siya batang-bata. Yun. Okay? Kinakailangan, kumuha kayo ng tamang size na kukuhanan natin ng tissue culture. Alright? Ganito lang yan, mga kamag. Bibiyakin natin dito yan. Hop, ganun to. Papainitin na natin. Siguraduhin po natin mga kaamag na yung idadampi nating cutter ay hindi po mainit. Ayan. Papalamigin po natin yan. Ayan. Okay? Alright? Ayan. Papalamigin po natin yan. Huwag po nating idadampi yan sa kukuha natin ng tissue dahil po pwede pong makontamina yan. Okay? Habang binibiyak po natin to, siya ay lumalamig ng konti. Okay? Ayan. Alright. You know. Oh. Kuha tayo ng pili tayo ng maganda. Ito. Gitna. Ayan. Gitna. Okay. At ngayon ay dito tayo ngayon kukuha. Iipitin po natin to mga kamag. You know. Laglag.
Dalawa na po yung nalaglag natin. Tatlo. Oh, apat. Okay, isa naman. Lutuin po natin na yung kukuha na natin ay hindi natin mahawakan, mga kamag. Dahil yan po yung pinakamalinis na part. Lima. Okay. Anim. Ito. Yun, mga kamag. Nilagyan natin ng 7. Okay. After nun, takpan na natin. Napasin nyo yung bulak. Ipit-ipit ko ng daliri. Saka natin siya itatakip. Huwag natin ilalapag. Alright, takip. Yun no. Ganun lang kasimple, mga kamag. Okay. Tapos, sterilize to. Ibabad sa alcohol. After nyan, tatakpan natin ulit to ng isang malinis na papel. Dito muna yan. Okay. Pwede nating iganyan. Oh. Yan. Yun, no? Oh, yan. Napasin nyo, pumunta na siya sa gilid. Pwede pa yan. Ayan. After nito, mga kamag, bibilang tayo ngayon ng 14 days. 14 days natin malalaman kung ito ay good at naging quality yung ating direct tissue. Okay? Ayan. Okay. Yung ating direct tissue, mga kamag, ay gray. Gray oyster mushroom. Ano, mga kamag? Nakuha niyo ba, mga kamag? Yung unang demo natin ng isang direct tissue. O isa pa. Kuha pa tayo na isa. Siguraduhin nyo pa, mga kamag, ito po ay demo lamang, mga kamag, para sa inyo, para matuto kayo, makuha ninyo ng kaalaman. Make sure na pag ginawa nyo na to actual, sterilize, tapos kumare magmask kayo. Ayan, mask, meron kayong mask niyan. At kumare pagka kayo nagko-culture, wag kayo magsasalita, tahimik lang. Dahil ito po ay dinedemo ko, kaya po ako pinapaliwanag ko po sa inyo ng maayos para po mas maunawaan nyo po. Alright? Ayan. Ngayon, isa pa. Meron pa tayong isang bote. Kuha naman tayo ng variant na white oyster. White oyster mushroom. Ito, mga kamag. White oyster mushroom. Yan. Pilas natin, pag-iwahiwalayin. Tanggalin na natin yung takip. Then, yung papel. Ayan. Iangat natin ng konti yung bulak para mahila natin ng ating daliri. Tandaan nyo po, mga kamag, yung ating proseso ay wag na wag po nating iso-shortcut.
Huwag po natin dayain. Gawin po natin yung tamang proseso para sa ganon ay hindi tayo magkamali. Okay? Start na natin ulit. Sterilize natin ulit yung ating cutter. Palamigin na natin. Habang tayo ay nagkakat ng white oyster mushroom. Sa gitna ang hati niya, mga kamag. Yun o. Alright. Dahan-dahanin natin lapag. Sabi ko nga, wag na wag tayong hahawak dun sa part na binuksan natin na mushroom. Okay? Buksan na natin to. Yun o. Yan. Tapos yun, ipitipit ko mga kamag ha. Okay? Umpisa na natin na kumuha ng tissue. Alright. One. Medyo nanginginig yung dali yung ano ko. Ganyan talaga. Kailangan po, hindi kayo pasmado dito. Kuha na tayo ng isa dyan. Medyo nalalamog. Yun o. Nakadalawa na. Uy, nalaglag. Ayan, okay. Huwag nyo nang dadaputin niya pag nalaglag, mga kamag, ha. Yun, tatlo. Magbiyak ulit tayo ng panibago. Kuha tayo ng iba. Talagang napakasya to, mga kamag. Sabi ko nga, kailangan hindi kayo pasmado dito. Yan. Yun o. Okay lang maliit. Okay lang din na medyo malaki. Huwag naman sobrang laki. Yun o. 4.
Mhm. 5. 6. Okay. Lapit na mga kamag. Yun. Makapaglagay na tayo ng 7 similya ng kabute, mga kamag. Takpan natin. Yun, no? Alright. Okay. Yun, napasin nyo, mga kamag. Pumunta na siya sa gilid. Ayan. Titingnan natin yan, mga kamag. Bibilang tayo dito ng 14 days. Pero 5 days pa lang, mga kamag, malalaman na natin yan kung ito yung mag-grow. Ayan. Kung nagkaroon ng contamination yung ating kinulture. Lalagyan natin yan ng date. Para alam natin, mga kamag, kung kailan natin to kinulture. Date ngayon ay 27, January 27. 01, 27, 24. Yan, nilagyan siya natin ng tag. Ayan. Alright. Mga kamag, tuloy-tuloy tayo sa ating demo. Suwa tayo ng malinis na papel. Takpan natin yung ating ginawa. Ayan po. Lagyan natin ng goma. Yan, mga kamag. Okay. Ganyan lang. Ganyan lang kasimple. Then, ilalagay po natin yan sa ating kwarto or meron naman tayong laboratory. Doon natin siya ilalagay. Yon. Nakagawa tayo ng 2 direct tissue. 2 direct tissue na bote. Bibilang tayo ng 14 days. Yung ating mga ginamit, mga kamag, ito ay huwag natin itatapon. Kung meron kayong crispy fry, prituhin nyo. Huwag natin itatapon to. Sayang. Fresh na fresh yan. Ayan. O di kaya, kung magigisa kayo ng gulay, isama nyo siya doon sa gulay. Ang demo natin for today's video ay, para mas malinaw po sa inyo, ito po ay direct tissue. Kumuha tayo ng white oyster mushroom at dinirect natin dito sa loob ng in-steam natin na red sorghum para maging bilhi ng kabute, mga kamag. Sa susunod natin video, mga kamag, ay kung paano naman ang kumuha ng culture media para ilagay natin dito sa red sorghum. Ito po yung tinatawag natin na culture media na nasa bote. Ayan. Ito po ay white oyster, gray mushroom na kinulture natin dito sa ating boteng lapad. Culture media, then pwede po natin dyan ilagay din dito sa ating red sorghum. Alright?
Yun po ay susunod natin demo na kung paano paghati-hatiin itong social media natin para makagawa tayo ng spawn, yung binhi ng kabute. Kaya lagi niyo pong subaybayan yung aking YouTube channel, mga kaamag. Lalo-lalo na po sa mga beginners na talagang agresibo na matuto na magpatubo ng kabute at gumawa ng mga binhi ng kabute at matutong mag-culture. Alright? Bago ko tapusin ang aking video tutorial, mga kamag, shout out po muna sa DOST, DTI, Bisedo, Agriculture, at yan po sa Bureau of Land Industry. Para po sa mga beginners, kung kayo man po ay makakapagsimula ng isang maliit na negosyo, kagaya ng mushroom, pwede po kayo makipag-ugnayan sa kanila. At iyan po ay mga right person na po pwedeng makatulong sa inyong negosyo. At kung paano ninyo ito pauunlarin, palalakasin, dahil sa mga ibinibigay nilang mga training techniques. Okay? Shout out po sa aking kapwa kamag. Mabuhay po kayo. And thank you for watching. Bye-bye!